For today's video guys, magluluto tayo ng pansit. Nakapagayat na tayo ng bell pepper. Ayan, nagayat na natin yan. Tapos may bawang at saka sibuyas. May nor cubes. Tapos meron tayong carrots. Ayan, nagayat na rin natin yan. At saka itong repolyo. Ayan, nagayat ko na rin yan. Nahugasan ko na rin kaya napaghiwalay ko ng lagayan kasi nga hindi kasi silang lagayan. Meron tayo ritong atay ng manok. Meron tayong hipon. Ayan, yung tuyo na hipon. Ayan, yung bihon at saka yung pansit. Ayan. Tapos meron tayong toyo at saka yung oyster sauce. Ayan, magpapainit muna tayo ng kaserola. Maglagay lang tayo ng mantika. Tapos, kaunting mantika lang para mabilis uminit. Wala tayong kawali kaya dito tayo sa kaserola magluluto ng pansit. Meron tayong kawali dito kaya napakaliit. Hindi na siya pwedeng paggamitan kasi nga aapaw yung kapag doon niluto. Ayan, maglagay muna tayo ng bawang dito sa mainit na mantika. Ating gisahin lang ang bawang medyo hayaan natin mag golden brown itong bawang. Gisa-gisahin lang tapos isunod ang sibuyas. Gisahin lang natin ito. Ayan, halu-haluin ng konti para maluto ang bawang at saka sibuyas. Pag luto na guys, ang ating isusunod itong ating atay ng manok. Gigisahin din muna natin itong atay ng manok. Ayan. Ating ilalagay dito sa bawang at saka sibuyas. Gigisahin lang natin siya dito para maluto, mawala yung langsa. Ayan, oh. Ilagay lang natin siya dyan. Gisahin natin. Ayan, itaktak natin siya dyan. Ilagay natin siya dyan. Bali, ginamitan ko lang siya ng pando kasi nga yung may tubig pa pala ang ilalim. Yung hinugasan ko kanina kaya hindi agad na sa yung tubig. Kaya ginamitan ko siya ng sampe para mailagay dito sa kaserola. Pag nailagay natin ng atay, ating halu-haluin lang ng konti para maluto lahat yung atay. Halu-haluin lang natin ng ganito. Ayan, haluin natin ng ganyan para maluto. Mawala yung dugo. Ayan, ating halu-haluin ng ganyan. At pagkatapos, kapag luto na, ayan, haluin pa rin natin, haluin hanggang sa maluto siya lalo. Ayan, oh. Imekos-mekos lang natin siya ng ganyan, guys. Hanggang sa maluto at mawala yung langsa nung atay. Kailangan lutuin natin na maigi at ating medyo lilit-litan. Ayan, oh, bali ginamitan ko lang siya ng sampi para lumiit yung mga gayat. Kasi nga nung binili ko yan, isa siyang nakaripak. Kaya hindi ko na siya hinati-hati. Ayan, meron tayong fried chicken, natirang fried chicken. Isama na rin natin yung 3 piraso ng fried chicken na yun. Bali hindi siya fried chicken, adobo siya. Pinirito muna yung manok bago inadobo. Tapos ilagay natin itong hipon. Mahal kasi yung hipon dito na fresh, kaya ang ginamit kong hipon dito ay yung tuyo na. Mas mura na at saka marami pa. Kasi kung bibili ka ng hipon, medyo may kamahalan ang kilo, ay ilang piraso lang yun. Kaya ang binili ko ay itong tuyo na hipon. Marami na siya at saka malasa pa. Ayan, halu-haluin lang natin. Tapos isunod natin itong ano bang tawag dito sa sa gulay na to. Ayan, ihalo natin yan, yung beans na yan. Nagayat-gayat ko na rin yan at saka nahugasan na. Kaya lahat na lang ng gulay na ihalo natin, ilalagay lang natin siya. Isunod-sunod. Tapos itong carrots, napino ko na rin siya, nahati-hati ko na siya ng ganyan, napino. Ayan, ihalo na lang natin siya dito para magisa at saka maluto yung mga gulay. Inuna ko yung beans na yun kasi nga medyo matagal-tagal siya maluto kumpara dito sa carrots. Tapos lalagyan natin ng pampalasa. Sa halip na asin ang ating ilalagay, ang ilalagay natin dito yung patis. Hindi kasi ako gumagamit ng asin. Ang ginagamit ko rito sa pampaalat ay patis. Ayan, lagyan natin ng konting patis. At pagkatapos nyan guys, ating lagyan ng magic sarap. Ayan, magic sarap. Baka naman, magic sarap. Ayan, lagyan natin magic sarap. Pampalasa. Kasi nga, hindi na tayo maglalagay ng asin dyan at saka, lalagyan natin magic sarap at saka paminta at saka yung patis. Ayan, naglagay na tayo ng paminta para mailasa. Ating halu-haluin lang siya ng ganyan. Kasi nga, nalagyan na natin ng magic sarap, ng paminta at saka ng patis. Kaya ang kailangan naman isunod, hahaluin naman natin siya para lumasa, magkaroon siya ng lasa. Ayan, oh. Medyo may sabaw-sabaw na siya ng konti. Namekos-mekos na natin siya ng ganyan. Halu-haluin ng konti hanggang sa maghalo at saka malusaw yung ating nilagay na magic sarap. Ayan. Gisa-gisahin natin siya ng ganyan hanggang sa maluto yung mga gulay. Ayan, oh, medyo okay na siya. Ang gagawin natin, tatakpan natin siya para lumambot yung gulay. Mga ilang minuto lang din, tatanggalin natin ang takip at pagkatapos hahalu-haluin natin ulit para maluto naman yung nasa ibabaw.
Ganun ang pagluluto guys, hindi yung bigla-bigla mo nila ang tutubigan. Ang ginawa ko diyan, wala muna siyang tubig na nilagay. Bali ang ginawa ko lang pang karon siya ng sabaw ay yung patis at saka yung oyster sauce. Ayan, ang nilagay ko na yung repolyo guys para maluto na rin. Mabilis lang maluto ang repolyo kasi nga naman siya, edible naman siya, pwede naman siya kainin ng hilaw, kaya panghuli na siya nilalagay sa mga ganitong pagluluto. Bali, ihahalo-haluin lang natin yan ng ganyan para yung repolyo ay mapunta sa ilalim. Kasi nga, yung gulay na nasa ilalim ay luto na yun. Kaya ang ating gagawin, medyo ipapailalim naman natin itong repolyo guys para medyo maluto-luto naman. Kahit nakakain siya ng hilaw, pwede nating lutuin pa rin para mas malasa. Ayan, takpan lang natin ng konti. Takpan natin siya para maluto yung repolyo. Pagpasensyahan nyo na guys itong aking takip kasi yung takip nitong malaking kaserola na ito ay nawawala. Kaya ang ginamit kong takip ay yung takip ng kawali. Ayan, ang takip yan ng kawali na ginagamit ko ay hindi, maliit lang kasi ang kawali kaya hindi ko doon niluto. Kaya dito ko sa kaserola siya niluto kasi nga malaki yung marami itong gulay. Ayan, magluluto kasi tayo ng pansit bihon at saka yung pansit bato. Paghahaluin na natin yan ganyan. Pansit bato hindi ko alam kung ano basta alam ko pansit yun eh. Ayan, lagyan natin ng takip para maluto yung mga gulay. Tapos, mga ilang minuto lang tatanggalin natin. Tapos, hahaluin ulit natin itong gulay para maluto yung nasa ibabaw. Medyo naamoy na natin yung amoy hipon kasi nga kanina nilagyan natin siya ng hipon. Tapos, parang medyo nakukulangan ako sa nilagay kong patis kanina kaya dinagdagan ko lang siya ng konti. Para kung halimbawa medyo mamaya ay may matabang-tabang, patis na lang ating pang-aalat. Ayan, haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa maluto itong ating repolyo at saka yung iba pa mga gulay para maluto lahat. Halo-haluin lang natin siya ng ganyan. I-mekos-mekos lang natin hanggang sa halo-halo na sila sa loob. Tapos takpan ulit natin siya para maluto lahat yung gulay. Tapos tanggalin ulit. Ayan, di ba napakabilis lang ng transition natin. Kasi kung patatagalin po natin ay medyo mahaba na. Kaya ang ginagawa ko putol-putol lang. Ayan. Haluin ulit natin itong sahog ng pansit. At pagkatapos natin dito guys, dito ko rin ilulutuin yung pansit. Lalagyan na natin siya ng konting tubig kasi nga hindi pwedeng maraming tubig. Yung pansit na yun sa part 2 ko na siya ipapakita kung paano yung ating paghalo ng pansit. Basta ito muna ipapakita ko sa inyo yung pagluto ng sahog. Ito yung gulay na ilalagay natin sa pansit mamaya. Dito rin sa pinaglutuan ko ng sahog na to, dito din natin lulutuin yung pansit. Maglalagay lang tayo ng konting tubig para maluto yung noodles. Tapos pagluto na yung noodles at saka natin ihahalo dito sa gulay na to. Ayan, takpan lang ulit natin itong gulay para maluto na siya. Final na taklob na siya. At ahanguin na natin ito at ilalagay sa isang lagayan kapag luto na itong gulay na to. Ayan, sa tingin ko naman medyo luto na siya. Medyo masarap kasi siya dyan pag halimbawa medyo crunchy pa yung repolyo, hindi yung lamog na lamog. Iba kasi mga pansit, lamog ang gulay, hindi masarap. Ito, ang ginawa ko lang dito, medyo half cook lang siya kasi nga gusto ko yung medyo crunchy. Gusto ko yung crunchy doon sa mga gulay kapag halimbawa kakain ka ng pansit, matigas-tigas yung gulay. Ayan, ilalagay natin siya dito sa isang lagayan, sa isang kaldero. Ililipat natin siya dito para maluto naman natin yung pansit. Ayan, naglagay tayo ng isang kaldero dito sa isang lagayan, dito sa isang lutuan para ilipat naman itong pansit, itong ating mga sahog. Yan, halo-haloin lang natin para lahat ng pating ibabaw ay maluto palalo. Luto na siya, kaya lang ay mas maganda hinahalo-halo pa para mas lumasa yung gulay. Ang sabi nga, ang lasa ng pagkain ay sana sa paghahalo yan. Kailangan haluin para mas lumasa. Ayan, ilalagay natin dito sa isang lagayan. Ililipat natin siya sa pamamagitan ng pagsandok kasi nga hindi pwedeng itaktak at wala tayong panghawak, wala tayong malinis sa basahan para ipanghawak dito sa malaking kaserola. Kaya ang gagamitin nating pansandok na lang. Ayan, ilalagay natin siya dito sa kabila. Ilagay dito para makaluto na tayo ng pansit kasi nga gumagabi na. Medyo matagal-tagal pang proseso yung ating pagluluto ng pansit. Dito maglalagay lang tayo ng konting tubig at saka ng nor cubes para mas lumasa pa yung tubig. Yung pinakasabaw. May lasa na rin yung sabaw, kaya lang mas maigi yung lagyan natin siya ng konting tubig at saka ng nor cubes para mas lalong lumasa yung pansit kapag naluto na. Ayan.
Ayan guys, patapos ng ating pagsasalin na tayo magluluto na. Yung next na pagluluto ng pansit sa susunod na video ko na ipapakita